Magandang araw at ngayon ay magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at doon pa rin tayo sa ating series na The Redeemer God. At para po sa ating huling topic sa aklat ng Micah 4:1-3 and ngayon ay nasa verse 3 na po tayo. Tapos na natin yung 1 at saka 2. So, proceed tayo sa Micah 4 verse 3. Sabi dito, at sa pamamagitan ng mga kautusan niya, pagkakasundo niya maraming bansa, pati na mga makapangyarihang bansa sa malayo. Kaya hindi na magdidigma ng mga bansa at hindi rin sila magsasanay ng mga sundalo para sa digmaan. Gagawin na lang nilang talim ang araro ang kanilang mga espada at gagawing karit na pantabas ang kanilang mga sibat. So ito po yung sa ating huling katuruan sa aklat ng Micah 4 verse 3. So, ano ba yung mga teaching o nais ituro sa atin ng verse na to? So, kung tatandaan natin yung Micah 1 hanggang 2. So, ito po yung continuation niya. So, sabi dito sa una nating katuruan, sabi dito, the Messiah will massively rule the nation. So, yung paghahari ng ating Panginoon ay sabi nga ay pangmalawakang paghahari at hindi lamang nabibilang sa isang lugar, kundi sabi dito ay sa buong mundo o sa lahat ng nations. So sabi sa Isaiah 9 verse 7, sabi dito, hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at paghahariang may katarungan at katuwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoon makapangyarihan na matutupad ito. So, sabi doon, the Messiah will massively rule the nation. Ibig sabihin, yung paghahari ng ating Panginoong Jesus ay pangmalawakang paghahari. At sabi doon, lahat ng bansa, lahat ng nations ay mapapasa kami ng ating Panginoong Jesus at siya yung magro-rule nito. So, pangalawa sabi dito, the Messiah will prosper the nations. Or sabi nga, ang Messiah ay pauunlarin niya ang lahat ng bansa. So kung mapapansin natin sa panahon ngayon at kung ikukumpara natin doon sa dating panahon, malaki yung pagbabago na nangyayari ngayon kaysa sa noong unang panahon. Kasi noong unang panahon, alam naman natin na talagang umaabot ng dekada yung digmaan. Pero kung makikita nyo sa panahon ngayon, paganda yung mundo. Sapagkat bagamat mayroon pa rin digmaan pero hindi kagaya dati na talagang mapapansin mo, wala silang ibang ginawa kundi makidigma. Pero ngayon kung paiiralin natin yung ganyang mga gawain ng bawat bansa, pwedeng madamay o masacrifice yung ekonomiya ng bawat bansa na magiging dahilan ng pagbagsak, kagaya na lang nung nangyari sa Ukraine and Russia. Ano yung naapektuhan? Siyempre yung supply ng gasolina. At hindi lang isang bansa yung naapektuhan, kundi maraming bansa. So ito yung nagiging effect nung mga nangyayaring giyera ngayon. Kaya mas kung mapapansin nyo, mas pinipili ng ibang bansa na talagang unahin yung economic growth ng kanilang mga lugar. So, sabi doon, paganda ng paganda at darating yung time na talagang the Messiah will prosper all the nation. The nations. Number 3, sabi dito, the Messiah will bring peace into the world. So, sabi doon sa aklat ng Hebreo 1 verse 2, sabi dito, ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, yung lahat ng bagay na mayroon tayo na nakikita o nahawakan, nararamdaman natin, ay lahat yan ay pagmamay-ari ng ating Panginoong Jesus at wala ni isa sa atin yung may karapatan
na kumuha ng pagmamayari ng ating Panginoon. Kasi darating yung time na mawawala lahat ng bagay na meron ka kapag nawala ka na dito sa mundo. At kung sino yung mga taong may iwan, maaaring sila yung magpatuloy. Pero darating at darating pa rin sila sa time na talagang lilisan nila yung mundo at may iwan yung mga kayamanang pansanlibutan. So, kung sa tingin natin ay makaka-apekto ito sa paglilingkod sa ating Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon at yung peace ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. So, para naman po sa ating application, sabi dito, una, rule with Christ. So, sabi ng Efeso 2 verse 6, sabi dito, at dahil sa pag-isa na natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. So, sa lahat ng nakipag-isa na sa ating Panginoon, sabi doon ay binuhay tayong muli ng ating Panginoon upang magkaroon ng chance na lumapit, maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Even though marami tayong mga pagkakamali pa rin na nagagawa, pero ang pinaka-the best kasi dito, marunong tayo na lumapit at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Yung connection natin sa ating Panginoon dahil sa ating Panginoong Jesus ay nagkaroon ng, sabi nga, ay kabuluhan. So, pagyamanin natin at patuloy natin na patatagin yung pananampalataya na meron tayo. So, we are ruling with Christ, and church ang ginagamit ng Diyos para ang kalooban niya is mangyari dito sa loob. Pinapadaan niya sa church, and sa church headed by Christ. So, ang pagbabago na ginagawa ng Diyos ay ginagamit niya yung iglesia para patuloy tayo na, sabi nga, magsama-samang magdalanginan, sama-samang ipagpatuloy yung paglilingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, be ruled by Christ. So, tayo mismo ang paghaharian ng Diyos. Be the change who wants to see in the world. Ibig sabihin, kung gusto natin ng pagbabago sa mundo, una muna natin ipabago sa Diyos yung buhay ng bawat isa sa atin. So, kung tayo mismo nakikitaan ng pagbabago na nagmumula sa ating Panginoon, then, yung pagbabago na gusto mong mangyari sa mundo, kapag inuna mo yung sarili mo, ay tunay nga na magkakaroon ng katuparan. Kasi sa atin nagmumula yung pagbabago. I mean, sa tulong ng Panginoon, at kung ito ilalapit natin sa Kanya, yung pagbabago ay patuloy natin matatagpuan. So, number 3, last, sabi doon, be a peacemaker. So, we need to, as a Christian, we need to promote peace. So, yun naman talaga yung gusto ng Panginoon. Magkaroon tayo ng kapayapaan, ng isang pananampalataya, ng isang paniniwala na ang Diyos natin, yung may akda ng lahat ng bagay. At dahil sa ating Panginoong Jesus, ay naligtas ang lahat. At ngayon ay malaya tayong tumawag sa Panginoon. At malaya tayo na ilapit yung sarili natin at patuloy na ipabago sa ating Diyos. So, siyempre, kailangan nating simulan muna sa ating sarili at ganun sa ating pamilya, like sa asawa, sa anak, and to follow yung mga malalapit nating kaibigan o yung mga kamag-anakan o yung mga kakilala natin, mga malapit nating mga kaibigan. So, always remember na your family is your sabi nga is your first priority pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat sila yung lagi mo nakakasama, sila yung tumitingin sa'yo, at kapag hindi maayos yung role mo bilang isang Kristiyano na halimbawa sa kanila, maaaring mahirapan ka na, siyempre, yung buhay mo bilang isang Kristiyano is hindi makita nila. So, we need to promote peace una do sa ating pamilya. So, let's prioritize our family before others. So, again, I hope may natutunan tayo at sa ating last series na sa aklat ng Micah
from verse 4 verse 1 hanggang sa pagtatapos ito sa talatang 3. So again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.